Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakita ni Dr. Luke itong si Zoe na nakaupo at iyak na iyak. Dito na nga niya ay kinomfort niya itong si Zoe at talagang pinagsabihan niya na pumunta dito sa kanyang lolo at manghingi ng tawad. Dito na nga medyo nagdadalawang isip itong si Zoe dahil hindi siya tinitigilan ni Don Pepe sa kanyang mga iniisip na kung saan talagang prosigido ito na madala ni Dr. Luke itong si Zoe dahil wala itong si Giselle. Dito na nga ay napilitan si Zoe na pumunta doon sa kwarto ng kanyang lolo kung saan talagang nanghingi siya dito ng tawad at talagang himahimanasyon niya ay talagang dumadalaw sa kanyang isipan itong si Don Pepe at hindi siya tinitigilan. Dito na nga akala niya ay hinawakan ng kanyang mga kamay at talagang dumilat ito at sinakal siya dito. Nagtataka si Dr. Lo kung bakit nagkaganoon ditong si Zoe, iyak na iyak at tumakbo palabas na kung saan nakita ito ng kaibigan ni Annalyn. Dito na nga nagtaka at nagtanong kay Dr. Lo itong mga kaibigan ni Annalyn na si na kung napaano itong si Zoe at sabi ni Dr. Luke ay umiiyak daw si Zoe at talagang dinala niya daw doon sa kay Don Pepe at pinapahingi ng tawad pero ganun pa rin ang nangyari. Nag-ilusyon nga itong si Zoe at talagang para na siyang nababaliw na praning. Dito na nga ay pinag-isipan din ni Moira ang paglaruan nitong si Lynette dahil sa talagang na-trauma ito sa panloob ng kanilang bahay na kung saan may nasaktan si Lynette na isang lalaki dahil akala niya sinusundan siya pero hindi pala iyon na kung saan talagang prosigido ito na malaman ang katotohanan kung bakit sinusundan siya ng lalaki. Hinampas niya ito ng kanyang bag at talagang pinapaamin kung bakit siya sinusundan kung saan sinabi ng asawa kung bakit niya sinaktan ang lalaki at talagang pinaglakihan na siya ng boses at dumating itong si Dr. Carlos Benitez at saka si Annalyn at talagang nanghihi sila ng pasensya dahil na-trauma daw itong si Lynette. Dito na nga nagkaroon ng positibo itong si Giselle na kung saan talagang nag-iisip sila kung ano ang kanilang gagawin doon sa bagong ebidensya. Dito na nga ay talagang pinuntahan nila ang hotel ni Moira at talagang tiningnan nila ito pasikot-sikot at wala silang mahanap doon. Ang talino talaga ni Giselle dahil sinabi niya kung hindi daw kay Moira or na-dispose na daw ni Moira, ibig sabihin pwedeng kay Zoe. Agad-agad silang pumunta sa bahay ni Dr. RJ Tanyag at pagpasok nila sa kwarto ni Zoe ay may bungad sa kanila na box ng sapatos. Dito na kinuhan ni Giselle at tiningnan at talagang positibo ito na nagka-match doon sa kanilang nakita. Dito na nga kaya kalad ka rin ni Dr. Carlos RJ Tanyag itong si Zoe papuntang police station na kung saan talagang napatunayan nila na sa kay Zoe iyon. At dito na nga kaya si Moira gagawa ng kakabalaghan na kung saan itatakas niya ang kanyang anak. Ano kaya ang mangyayari dito kay Dr. Carlos Benitez na kung saan sasabihin na naman ni Lynette na baka si Dr. Carlos Benitez ang nagbigay doon kay Zoe ng medical kit para dito kay Don Pepe at magkadugtong-dugtong na at malalaman na ang katotohanan na may connection itong si Zoe dito kay Dr. Carlos Benitez at saka kay Moira. Pakakaabangan natin ang mga susunod pa na episode nito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.